Babay ate, kuya. Tita, babay po. Pinainit ko lang nung ano eh. Ah, 84 no, kanina po. 3 minutes, wala pang traffic. Labi, babay. Ay, naku, ayaw mo na naman ako pauwiin. Dito na lang, Bill. Thank you, Bill. Ay, wow, may pampagas. Thank you, Bill. May utang ko yan. Utang ba yan? Labi, babay. So, ayun, uwi na naman tayo. Ang gamit ko pala is ang aking 450 MT. Kamusta nga pala ang 450 MT? After 5 months. So, nagamit ko siya 5 months. So, ang auto niya is 2,400. In just 4 months, nagamit natin siya 2,400. So, kung iisipin mo, pang weekend rides lang natin siya. Okay naman to si 450 MT. Actually, galing ako sa 900cc, 800cc. Then, tinatanong nyo ako bakit ako nag-low cc. So, isa-isayin natin yan. Number 1 is unang-una. Siyempre, ginagamit mo sa trabaho. Diba? Kailangan, mas mababang cc, mas tipid siya sa gas. Then, yung pangalawa naman is sobrang gaan niya. So, sa mga kategory niya na ganito, magaan talaga siya. Yung galing nga ako ng 800 MT, sobrang bigat talaga yung 800 MT. Yung naupuan ko talaga to ng personal, yung unang lunch nila, sabi ko, pwede tong pang araw-araw. Tsaka kahit saan ka magpunta, di ba? Dahil nga adventure bike siya, kahit anong daan, kahit lubak, straight, lubak, maganda siya gamitin. Pero ito pang ano talaga to eh, pang lubak-lubak talaga. Ginamit siya pang trail talaga. Yung pangatlo is yung kanyang seat height. Alam naman natin yung mga adventure bike, matataas yan. So, dito naman sa adventure bike na to ng CF Moto, 450 MT, meron ka pang option na mas ibaba pa siya sa mga kagaya nating hindi binaya ng tangkad. Panalo talaga siya. Bogan Dominor, oh. Okay. So, ano na nga ba mga na-upgrade natin dito? Unang-una is yung crash bar or tinatawag nilang crash guard. Importante ang crash guard. So, ayaw naman natin masiraan tayo ng fairing, sayang din. Tsaka mahal siya. Mas maganda yung prevention is better than cure. Diba? Then, nilagyan ko na rin siya ng Moto Wolf na crash bar bag. Siyempre, hindi naman tayo katulad ng mga NMAX, mga XMAX, mga scooter. May mga lagayan sa ilalim ng upuan. Yeah. Siyempre, upgrade din tayo ng butyo. May nasa traffic pa ba dito sa may Pasig? Oh, dahan lang. Minsan, ingat tayo sa mga ganito. May mga blind spot. Minsan, may mga motor, mga sasakyan. Sobrang bibilis. Kahit na may tumigil na sa harapan ng mga sasakyan. Diba? Yung pangapat is yung kanyang performance. So, sa performance ni 450 MT, wala akong masabi. Hindi siya mahina, hindi rin naman siya sobrang lakas. Yung pang tamang-tama lang. Diba nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman importante ang bilis kung gusto mo lang naman mag-adventure, bumiyahe, hindi ka naman magre-race track, di ba? Bakit ka pa bumili ng ng gantong motor kung gusto mo sobrang bilis? Ito sana bumili ka na lang ng sports bike kung ang hanap mo is performance.
Ay, ang init na naman. Nako, kuya, madisgrasya ka. Gagandaan dito sa bike na to, kahit na ganito ka traffic, hindi siya ganun kapagod kasi nga, naka-upright position ka. So, lalo na to, magaan, sobra. Medyo malapad si 450 MT ah. Baka kasi iniisip nyo, ay magaan. Hindi malapad kasi, di ba magaan. Sabi nga nila. May ginagawa pala sa part na to. Actually, naka-stock height pa to eh. Medyo tingkayad ako dito eh. Ayokong kalikutin kasi nung nasa ilalim para bumaba siya. Ayun nga, iniisip ko, advantage din nung ground clearance niya. Para kahit saan tayo pumunta, di ba? Naka-ready tayo, hindi tatama nung ilalim. Di ba? Doon lang talaga ng traffic. Grabe. Dito, hataw ka na talaga. Doon lang talaga sa part ng Ortigas, yung sobrang traffic. Saka doon banda pa EDSA. Dito, free ka na, oh. Mataw na mamataw ka dito. Alam mo, isa rin sa problema dito sa kay 450 MT, una ha, is sobrang jerky niya talaga. Hindi ko alam kung ganun talaga kasi, di ba, yung mga pang trail talaga is kailangan malakas talagang arangkada niya. Kailangan talaga. Nagtanong pa ako sa group kung paanong matatanggal yun, maski pa paano. So yun, nirecommend ako dun sa may Reborn Motor House sa may Parañaque. So nagpalit kami, I think mga 3 months ago. Mas okay siya, mas nilakayan ng sprocket. Alam ko 14 dito eh, yung stock nito ha. Pero pinalitan namin siya ng 15T, nawala nung meron pa rin naman nun. Konting mo lang yan, katulad niyan. Ito masarap kay 450 MT kahit yung mga maliliit na lubak, hindi niya talaga pinapansin eh. Tsaka malakas talaga ng preno na ito. Lalo sa harap. Kahit na single caliper lang siya, may bibigay niya pa rin kailangan mo para sa pag-brake. Na, EDSA. Ito na tayo sa EDSA. Naku, inayos na pala nila tong daan, ano. Ito na may mga part na malubak. So, unti-unti na rin palang inaayos. Yan, sige, violate kayo ng violate. Tapos, iiyak kayo kapag natikitan kayo. Sabihin, hindi naman natin alam. Hindi nila alam. Ganon. Hindi pa ba nababalita? Hindi pa ba ano? Ang laki ng multa ngayon, 5K ang multa. Pag nahuli ka dyan, nilakayan na nila para walang mag-violate. Pero, kung kamote ka talaga, di ba? Tapos ang sasabihin nila, pangkain na lang. Pambayad pa. Eh, di ba kasalanan din nila? Ay. Hari na ng kalsada. Hari na ng kalsada yung mga e-bike. Sarap nga lang. Ah,
Ha? Wala, nag-ano sa Pasig, nakatambak eh. Oo. 450. Mas okay na to eh. Hindi naman ganun kalakas. Pero pwede na expressway. Eh, pre. Ay, thank you, Lord. Ano, naantay niyo na ako. Halika na, halika na. Naantay niya ako madali. Hala. Pinapagalitan niya ako. Halika na. Halika na. Ano?